Sa negosyo, narito naman tayo sa booth ng Merly's Food Products. Sila po ay taga Zambales. At ito po yung may-ari. Kakausapin po natin, tatanungin natin ano meron dito sa kanilang mga produkto na wala sa iba. Ayan. Ma'am, ano po meron dito sa mga produkto nyo na wala sa iba? Pero bago po yan, magpakilala po muna kayo, ma'am. Ako po si Merly Pastores Nakana ng Iba, Zambales. Ang nagmamay-ari po ng produkto. Naririto ngayon sa harapan ninyo ang aming special alamang, special suka, sukang sasa, ang aming mango jam. Ito po. Ito po ang aming mango jam, ang aming chili paste, purong sili. Yan. Ang aming chili oil na isang patak na napapapikit ka sa anghang. Ang aming chili garlic sauce. Ay, ito pala yan. Ito ay appetizer para bumanang kumain. Okay. Ang aming Pinoy biscuits. Ito yung mga biscuits na hinahanap natin noong unang panahon. Naririto po siya, sama-sama sila. May paborita, may sumulong, may puto seko, may uraro, may pasensya, bizcocho, mga putos. So all in one na siya. Masarap ng kape, sa cha, o sa mga tsokolating pang almusal. Yan. Okay, yan po yung mga pangunahin naming produkto at marami pa pong susunod. Ayan, so napakadami pala nilang mga produkto at itong mga produkto na nila na ito ay natikman ko kahapon. So binalikan ko ngayon kasi kahapon kinulang tayo ng oras at hindi ko palalagpasin yung opportunity na ito na hindi siya mai-promote dahil ito ay talagang alam kong papatok sa panlasa ng lahat. Ito ay pasok na pampasalubong nyo. Kung saan man kayo pumunta kayo ng probinsya or pumunta kayo ng ibang bansa, tiyak magugustuhan ng inyong bibigyan. And also, gusto kong bigyan ng emphasis na si ma'am ay habang pandemic, nagnenegosyo. Tanungin natin ngayon kung paano yung mga experiences niya during pandemic. Actually po, medyo may ano yung aming negosyo nung nag-pandemic kasi nagkataon na yung panahon na yun, dapat may malaking sports na gaganatin sa Zambales kung saan yung nakabili kami ng maraming gagawing paninda. Nagkataon dumating yung pandemic, walang nagalaw po sa mga produkto namin. So, masakit man po at mabigat na sa nangyari dahil naipunos po namin lahat yung puhunan namin doon. Pero dumating na po yung pandemyang yun. So wala po kaming magawa kundi ipamigay po lahat ng paninda namin. Kaysa masera, ipinamigay po namin sa mga bahay-bahay, sa mga enforcers, sa mga checkpoint. Wow. Para po mapakinabangan. So tuwang-tuwa yung mga checkpoint, mga nasa checkpoint, ma'am, no? Opo, lahat yun. Binigyan po namin at saka yung mga talagang walang-wala ding aasahan na magiging suporta o ayuda. Opo. Pinamigay po namin yung mga paninda namin ng panahon na yan. Pero awa ng Diyos po, nung sinabing pwede na magbukas, parang himala na makapagsimula po kami ulit. Yan yung blessing. Yes po, yun po. Ayan. Parang isang malaking blessing na ito na yung kapalit ng pamimigay namin. Correct, yan. Yun po yung kapag ka marunong ka mamigay, may matatanggap ka rin. Yan, yung magandang aral na pabayaan ng Diyos kapag ang maganda ang motibo mo. Yes. Marunong kang tumulong sa kapwa. Opo. Bali, ilang taon na po kayo sa negosyong ito, ma'am? Mag-8 taon na po. Sa 8 taon na yun, ma'am, mga ilan na po yung pasalubong center nyo? Sa ngayon po, meron kaming 2 pwesto sa iba. Yung unang pwesto namin na medyo malaki, Merly's pasalubong po. Malaki pero marami pong namimili. Tapos ang pangalawa po, yung aming pasalubong center sa iba, sa akin po yung nagkatiwala. Kaya malaking blessing po. Baka kagaya po nito ngayon, madagdagan po yung mga pwesto namin, maraming buyer at saka supplier po naman. Opo. At sa loob po ng 8 taon na yun, ma'am, ano po yung pinaka-advokasya ng inyong kumpanya? Advocacy?
para Yung tipong mayroon ba kayong tinutulungan? May unang-una po sa lahat, yung aking family, ang motibo namin ay ang tumulong sa mga mas nangangailangan. Katulad po ng mga pamilyang may mga anak na hindi makapag-aral at hindi nila kayang suportahan. So, pinanbilis po namin sila na mamasukan sa amin para yung mga bagay na kailangan nila hindi na hihingiin sa magulang nila. So, tuwa po ang mga magulang dahil nabawasan yung isang obligasyon nila para sa mga anak nila nag-aaral. Nabibili na nila yung mga kagamitan nila sa klase, meron na silang pamasahe, pambaon. So, yung iba po nakatapos na may mga trabaho. So, malaking bagay po na sa simula pa lang ay nakakatulong kami sa mga mahihirap. yan, malaking bagay nga po. Tama yung sabi ni ma'am. At gaya ng palaging sinasabi ni Carl Balita dati, help is a two-way street. Sapagkat kapag tumulong ka kahit hindi mo inaasahan yung balik, ay tiyak na merong babalik sa'yo bilang blessing. Ayan. So, si ma'am, balita ko, ay nagbibigay sila ng opportunity yata sa mga gustong magnegosyo, maging reseller. So, if ever ma'am, paano po kayo makontak? Meron po kaming calling card na ibinigay. Research lang po kami sa FB. Meron din po kaming messenger na yung gusto pong mag-online business. Dahil lang po kayo sa amin. Dito na po tayo mag-usap kung paano ang sistema na gusto niyo para magkaroon din kayo ng negosyo, magkaroon din kayo ng kita. Para lahat tayo ulan. Opo. Huling mensahe, ma'am, ano yung maipapayo nyo sa mga gustong magnegosyo pa? Sa pagninegosyo po kasi, ako nagsimula, wala akong puhunan. Tiwala po ng tao ang binigay sa akin. Hanggang sa narito na yung pamilya ko, sumuporta na po sa akin. Mayroon pong ups and down ang pagninegosyo. May time na malulugi ka, may time na nananalo ka. Success. Ganun pa man, huwag po kayong sumuko. Go. Move lang po. Para, kasi lahat po yan, madadaanan natin ng hindi inaasahan. Kaya lang, dapat maging matatag ka. Magkaroon ka ng sariling paninindigan na kaya ka pa. Yan, maraming salamat Kaya po. ka pa. Panginoon po lagi. Amen. Thank you po.